Sa bawat handaan at simpleng kainan ng mga Pilipino, laging merong lechong manok sa mesa. Ngunit sa kabila ng dami ng brand nitong lechong manok, ay iisang pangalan lang ang nangingibabaw at nagpapatuloy at yun ay Andox Lechon. So paano nga ba ito nagsimula? At bakit nga ba ito naging bahagi ng kulturang Pilipino? Hi guys, ako nga po pala si Mark Butuan, and kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi ka pong updated sa mga panibagong kong videos na ina-upload na katulad nito. So paano nga ba nagsimula ang Andox Lechon? 1980s na mauso ang lechong manok o sa English ay rotisserie chicken dito sa atin sa Pilipinas. Sa panahon na yon, bigla lang na sumulpot ang iba't ibang lechong manok at isa na doon si Leandro Sandy Javier Jr. sa sumakay sa kasikatan nito. Siya ang kilalang founder na Andox at ang taong nasa likod ng tagumpay nito. Ngunit sino nga bang taong tinaguri ang father of lechong manok? Panganay siya sa 5 magkakapatid. Siya ay anak ng engineer at politiko na si Leandro Javier Sr. o mas kilala sa pangalan na Andox, kung saan nakuha ang pangalan na magiging sikat na brand ng lechong manok. Kilalang mayaman ang pamilya ni Sandy sa Leyte, and sa katunayan nga baka kilala nyo yung mga kapatid niya na si George Javier na sumikat bilang komedyante noong 1980s, and yung member ng Apo Hiking Society na si Danny Javier. Ngunit naging black sheep ng pamilya si Sandy at aminadong naligaw ng landas, ay nagtrabaho siya bilang waiter sa Japan at naging PNP sa Germany, kung saan nakapagtrabaho siya bilang pintura ng mga sasakyan sa kabila ng pag-graduate niya sa Ateneo de Manila University. Pero bago yun, ano nga ba ang TNT? Oops, wait lang, baka sabihin nyo yung meaning ng TNT is talk and text, or yung sa Showtime na tawag ng tanghalan, no? Hindi yon. Ang ibig sabihin ng TNT, ito yung nausong tawag noon sa mga kababayan natin na illegal alien sa ibang bansa. Kaya sila TNT o tago ng tago. Bumalik ng Pilipinas si Sandy upang makita sa huling pagkakataon ay noon niyang nangihinang ama. Bagamat wala pa rin nangyari sa kanyang buhay, ay pinangako niya dito bago ito mamatay na siya ay magtatagumpay at gagamitin niya ang pangalan ng kanyang ama sa itatayong negosyo. At dito na nga magsisimula ang Andox na isang araw ay mapansin niya ang maling pamamaraan ng paglechon na manok na minsan may mapadpad siya sa Pampanga. Dahil dito ay nagdesisyon siya magtayo ng sarili niyang stall ng lechong manok noong 1985 sa West Avenue sa Quezon City, at itinawag niya itong Andox na kinuha niya mula sa pangalan ng kanyang ama. Ngunit dahil nga sa kahirapan na nararanasan niya at ng kanyang pamilya, ay nangutang lang siya ng 12 na manok sa isang kaibigan niya para magamit niya ito sa kanyang itinayong negosyo. Pero natapos nga ang araw na dadalawang manok lang ang kanyang naibenta, at dahil nga pumalya ang unang pagtatangka niya sa negosyo, ay isang linggong inulam daw ng pamilya ang mga natitirang lechong manok. Bagamat hindi nagtagumpay nung una, si Sandy ay nawalan nito ng lakas ng loob at patuloy niyang pinag-aralan ang tamang timpla ng lechong manok hanggang sa makuha nga araw niya ang tamang timpla at lasa at Andox na kilala na natin ngayon. Hindi man naging matagumpay si Sandy sa umpisa, ay nagpatuloy pa rin siya sa pag-eksperimento para sa timpla ng kanyang lechong manok hanggang sa makuha niya yung trademark na lasa ngayon ng Andox. Mula sa 12 na manok at small stall sa Quezon, ay napalaki niya nga ito hanggang sa nakauubos na sila ng 80 manok kada araw. Pumutok nga ang timpla ng Andox sa panlasa ng mga Pinoy, idagdag pa ang presyo nito at ang magandang pakikitungo sa mga customer. Nakilala din ang mga tindahan nito dahil sa takaw pansin na kulay na yellow and red na mas madaling nakikita ng mga tao, at para mapanatili ang pangunguna sa mga kakompetisyon, ay nagpatuloy si Sandy at ang Andox sa pag-iisip ng kanilang panibagong produkto na pwede nilang i-alok sa mga kanilang customer. Ito nga ang nagbigay daan para magawa ang mga iconic din nilang produkto gaya ng lechong lempo, lechong bangus, liquito frito, pork charap,
at pork burger. Isa din sa reason ni Sandy kaya niya pinasok ang negosyong lechong manok ay dahil sa pangarap niya magkaroon ng sariling restaurant. At natupad nga ito noong 2000s na magsimula ang Andox na magtayo ng mga dine-in stores na nagsimula sa unang restaurant nila sa Boracay. Nagpakilala din sila ng mga bagong putahe sa kanilang restaurant kaya ng chicken barbecue, barbecue lempo, pichong kawali, crispy pata, pork sinigang, pork sisig, Bicol Express, Dokito Pork at Dokito Burger. Kailan nga lang ay pinakilala din nila ang kanilang bagong putahe na lechong baka na meron pang hashtag na hashtag baka naman. Kaya sa Andox, baka naman. Sa ngayon nga ay patuloy pa rin ang tagumpay ng Andox na meron ng mahigit 500 plus sa tindahan sa buong Pilipinas. Nakakabit na nga ang pangalan nito kapag lechong manok na nga ang pinag-uusapan. Bagamat naging black sheep na pamilya at nakaranas ng hirap si Sandy Javier na ngayon ay pinangmayaman na sa kanilang magkakapatid at dahil nga sa tagumpay ng Andox ay binansagan din siyang father of lechong manok ng bansa. At gaya din ng kanyang ama ay pinasok din niya ang politika at naging mayor ng bayan ng Javier sa Leyte. Ayon sa kanya ay hindi daw dapat may pumasok ang isang tao sa negosyo kahit gaano pa man ito kaliit, lalo na kung gusto mong labanan ng kahirapan na kagaya niya noon na bagamat galing sa mayamang pamilya ay naligaw na landas at nakaranas maghirap. Huwag din daw mag-aksaya ng oras at kapag nagkamali ay dapat magpatuloy lang at matuto mula dito. Ayon din sa kanya ay maraming tao daw ang may mga magandang idea pero ang problema nga lang ay di naman nila ginagawa kaya ang payo niya ay kapag inumpisahan mo tapusin mo. Ang pinaka-importante daw sa lahat ay yung huwag makakalimot sa pinanggalingan at ibahagi sa iba ang mga biyaya na makakamit mo sa buhay. Ang kwento ni Sandy at ng Andox ay isang inspirasyon para sa lahat ng mga Pilipino lalo na sa mga maliliit na negosyanteng nangangarap na makaahon ng kanilang pamilya sa hirap. Mula nga sa maliit na stall ng lechong manok, ang Andox ay isa na ngayong institusyon na tinaguri ang pabasang lechong manok at isa sa pinakakilalang brand na minahal natin mga Pilipino. Kung nagustuhan niyo po yung video na to, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi pong updated sa mga panibago kong ina-upload ng videos. Again, this is Mark Butuan and I will see you on my next videos. Support me for more upcoming videos. Maraming salamat sa panood. Yun lang. Goodbye and peace out. Bye-bye.